Opa! All right, guys, are you guys excited? Nako kasi ako excited na for what I am about to learn. So we have invited one personality, one influencer, just for you guys na nandito sa community namin ni Sir Mark D. I'd like to acknowledge the presence of Mark D. Si Mark D po ang aming parang siya yung aming coach for Shopee and Lazada and TikTok, no? Sir Mark D, thank you very much for this privilege na makapagsalita po kami ni Sir Don sa inyong community. So, again, let me introduce myself for some na hindi pa ako kilala. My name is Lloyd, so I'm your coach for Facebook ads. No, I am very much associated with CLD Digitals, no. So, what we do in CLD Digitals, why we're doing this, no. So, I personally believe with the power of networking, connections, no, and ito yung mga pagkakataon na kailangan talaga natin kumonect so that we can learn something out of from each other. Kasi ang nangyayari ngayon, 'di ba? Hindi namin kaya to ni Coach Mark din na kami lang. Okay? We need the help of other people, other coaches who are expert in their own field, 'di ba? Expert sa isang bagay. So that's why we are keep on inviting people so that makapag-share. Do you guys remember David yung nakaraan, 'di ba? Sobrang powerful. Hindi ko rin nakalain na ganun pala siya kagaling. Diba? So, let's see. Si Sir Don, ako kayo nagkilabutan ako because, ayun, sabi ko sa inyo, si Sir Don is my friend. Ano na, matagal-tagal ko na siyang friend sa Facebook, pero ngayon ko lang siya talaga nakausap, ano. And anong nangyari kasi niyan, guys, just to share with you, I saw his transformation. Like, literal. Para kung ano doon, yung post ka lang ng post sa Facebook, nakikita na kita nung una pa, tapos nakita na kita mag-transform into, wow, grabe ang galing. So, ganong level doon. That's why yung in-accept mo yung invitation ko, I'm so like hype na hype to do this. Ayan si Mark D. Marky, thank you very much. Parang nandiyan ka lang sa ano, Cavite ah. Negro na. Negro ka na. Madilim Ayan. na. So Mark D, let me introduce to you Sir Donovan Telan. Sir Don, this is Mark D. Ayan. So, Sir Don. Hi, sir. Iba yung Sir Don sa TikTok HQ at si Yeah, Sir yung Don. TikTok HQ iba. Ito si Sige, mas Donovan. Yes. okay. Okay. Yung ginawa natin with TikTok head office na nakaraan, it's like scratching the surface lang for TikTok. It's like an overview. This one, si Donovan, it's more of like his experiences and perhaps baka may mga mabigay siya sa ating mga golden nuggets or mga tips and tricks na hindi pa natin alam before. Okay? So that's what we do in CLD. We keep on inviting people, speak in front of you kasi gusto namin makapagbigay ng value sa inyo. Okay ba yung ganitong klaseng mga moment, guys? Please type yes with me. No, kung susuportahan nyo kami ni Coach Mark na makapag-invite ng mga ganitong klaseng tao katulad ni Sir Donovan. Malay nyo, hindi ito ang first and last time ni Sir Donovan. No? Marami pang pagkakataon na makapagbigay siya ng ilang mga ganitong klaseng session. So before we start the learning session, let me pray first for a very few moments. Okay, let's close our eyes. Okay, Panginoon, marami pong salamat sa pagkakataon na ito na ibinigay niyo po sa amin na makasama po si Sir Donovan Telan and Mark T for this day. We are actually offering this day para po sa inyo na nawa po. Bigyan niyo po ng kalakasan at katalinuhan ang magsasalita po ngayon sa aming harapan na si Sir Donovan Telan. Nawa po mai-absorb po namin lahat-lahat at maigawa or maisakatuparan po namin ito sa aming mga stores at sa aming mga negosyo. Panginoon, bigyan niyo po kami ng lakas para sa oras na ito na nawa ay talagang manamnam namin ng lahat-lahat. Inaalay po namin ang buong oras na ito para sa inyo lamang aming Panginoong Jesucristo. Amen. Alright. Nako, I'm mind blown, wala ko actually for introduction for Don. It's more of like, ito lang naman siya. Nag-umpisa siya sa sobrang liit lang din. As in, di ba, Don? Like, ano lang siya, shoes lang. Pero napalaki niya na ng ganito yung business niya. And alam niyo ba, na-feature yan sa CNN. Nako, ganong level si Sir Don. At the same time, nakita ko nga yung transformation niya from a mere seller into an influencer type. Kaya ngayon, iyan nga ang pinagsasabi namin Sir Donovan, maraming sellers dito, pagalitan mo yan. May mga sermon serye ka din na hindi sila ready para maging personal brand na. More on like, produkto lang kami, ganyan.
brand, di ko alam kung product lang, brand lang. Hanggang doon lang sila. Pero what I really wanted them to learn is that kailangan talaga nilang lumabas na. Because doing content marketing is a must na for business owners. Di ba? Katulad niyan, ako, katulad ni Marky, di ba? Just as simple like this. So, without further ado, welcome naman dyan. Please type, welcome Sir Donovan. If you guys are, di ba, excited and agitated na makilala itong, di ba? Pogi talaga ng mga Don. Ikaw lang, ako lang hindi kasali, sabi nila. Uy, grabe ka Don, ha? Welcome naman si Sir Don. Ayan, welcome Sir Don. Ayan. Pakita naman natin yung support natin sa kanya kasi I know itong community natin, ako hindi to basta-bastang mga sellers lang. Kahit BIR, hindi tayo mapipigilan. Di ba? Kailangan dumami ang benta natin ngayong Huwag tayong mag-isip na, nako, ang BIR, baka mamaya ganyan. Kailangan natin magpadami ng benta. So without further ado, let me introduce to you Sir Donovan Telan. Sir Donovan, take it away. Thank you Lloyd for the introduction. Grabe ang haba nun. Good evening sa lahat na nandito. First of all, I would like to honor and acknowledge everyone na nandito for spending time kahit medyo late na. Right now, 8 p.m. na. Alam ko yung iba dyan pagod or dapat natutulog na ngayon or nagpapahinga. Pero you spend the time here para matuto and I hope maging worth it yung time na i-spend you today. Uy, hi, Beyonce. Diyan pala siya. Okay, so also I would like to acknowledge then Sir Mark D. and Lloyd for inviting me. Kasi first time ko rin din magsalita sa ganito kalaking crowd na 100 plus na yata tayo. Sobrang solid. I hope maraming matutunan today. And sobrang excited ko na rin talaga na i-share tong topic ko today, sale generating content. So sa lahat ng excited dyan, please type sa comment section excited para ma-check ko kung interested na ba lahat na marinig lahat ng mga sasabihin ko and ituturo. Ayan, si Albert, Ish, ayun, ang dami. Nice. So let's start. Nakikita naman na yung slide ko, no, Lloyd, tama? So first of all, gusto ko lang, first is disclaimer, to manage your expectation. Okay, kanina may binanggit silang pangalan na Don from TikTok HQ, tama? So, Yes, let me explain na I'm not working on TikTok. So, baka may dyan, mag-expect na tawag dito. Kaya kong sagutin yung ibang technical side about TikTok and all. Baka yung ibang masagot ko, pero may mga questions din na hindi ko siya ma-figure out or hindi ko pa rin alam. So, yun lang. And next. Oops, tumalik, sorry. Lahat na ituturo ko today, I'm teaching based from my experience and from my mentors. So itong mga ituturo ko, hindi ko basta siya kinopya sa ibang nagtuturo din. So actually, tingin ko rin very minimal lang din yung nagtuturo ng ituturo ko today. So lahat ng nandito is nakakatuwa dahil first time nyo rin lang siguro tong maririnig. So unlike sa kay Beyonce, alam ko, narinig niya na to. So, ayun, hopefully, marami kayong matutunan dito from my experience. And next is advantages. So before I speak about advantages, gusto ko sana i-invite lahat na mag-open sana ng webcam. Since content yung pinag-uusapan natin, I would like you to build the confidence. Tama. Dapat visible. Diba? Oo, kailangan makita natin lahat ng mga mukha na yan. Ayan, si Malu, yan na, si Miss Malu, kitang-kita na natin. Yan, 112, I hope sana, dumami pa yung mag-open ng camera. Kasi guys, naniniwala ako, yung next level nyo is confidence nyo eh. Yeah. Kaya, sabi nga namin, Don, sorry, kapag hindi naglabas ng camera, walang benta ng buong taon. Ganong level. Totoo yan. Malulugi yung negosyo after nito. Ayun, yung malaking advantage yan pag na-build up nyo yung confidence nyo sa simpleng pag-open lang ng camera. Si Del, very good. Si Sajid, si Jonathan, si Emily, very good guys. Si Fred. Nice. Dami na nag-open. Wow. Ayun nakita ko na yung mga mukha nyo. Gugwapot, ang gaganda. Okay, good, very good. Nakikinig lahat. Ganda lang talaga tayo, ganda lang. Wala pang pabilig ka. It's okay. Alright, let's talk about the advantage na ituturo ko today. So first is you will avoid the mistakes that I made. So ito yung pinakamaganda dyan. Dahil nag-spend kayo ng time today, mas matututunan nyo na
yung mga mistakes ko before sa paggawa ng content na malaking advantage na hindi nyo na siya gawin. Okay? May iba kasi na tinuruan na tinatry pa rin nila na gawin yun para ma-figure out din nila kung totoo ba yung sinabi ko. So, I hope lahat na ituturo ko today is i-apply nyo na talaga kasi mas mapapabilis yung process nyo pag in-apply nyo yung matututunan nyo today sa webinar. Next is guarantee. If you apply everything that you will learn today, you will earn your sales organically. Okay? Organically meaning hindi nyo na kailangan mag-spend pa ng 6 digits, 7 digits on ads. Basta i-apply nyo lang yung structure kung paano ako gumawa ng content and magbenta ng mga products online. Walang ads to, Don? Organic? Yeah. Please type on the comment section kung lahat gusto yon. Na wag na mag-spend ng ads. Ako yun. Organic na lang tayo. Type organic in the comment section para makita Yes. ko. Yan, si Ish. TikTok, hindi Armabelo. ads ha. Ako, organic talaga Patricia. yan. Ako sabi ko sa inyo. Yun, very good. Nakaka-excite to. Alright, let's move on. So first of all, sino nga ba si Dono Pantelan? Kasi karamihan dito, out of, ilan ba tayo? 113, grabe, 114 na. Out of 114, I guess, siguro mga 5 or 6 lang yung nakakilala sa akin dito. So, again, my name is Don Vantelan, one of the owners of Kick Salvation. So, sa mga, may nakakaalam ba kung ano yung Kick Salvation or kung sino kami? So, yan pala kami, 3 magkakapatid. Ayan. Si Darren, si Darvin, and ako yung panganay. So, kami yung nagsimula ng business na 3. And like what Sir Lloyd said, nag-start lang din kami sa bahay namin. Actually, nag-start kami ng business, ang puhunan namin is 5,000 pesos lang. Sa maniwala kayo sa hindi. 5,000 lang yun, Wow. nagsimula lang kami. Naglilinis lang ng sapatos, nagre-reglue, nagko-customize. So, yun lang yung pinaka namin, starting point. Kumbaga, nag-start lang talaga kami out of curiosity and passion na rin kasi nagustuhan namin yung ginagawa namin na yun. So, a bit of background about Kick Salvation. So, Kick Salvation, we offer cleaning, restoration, and customization. So, everyone here, I guess lahat naman nandito is merong sneaker, panigurado, or may sapatos. Yes. So if you're interested na for our cleaning, panigurado, lahat dito, negosyante, busy, yung iba sa inyo, napapabayaan nyo na yung mga sneakers nyo na likabukan, or pagkatapos yung gamitin, pinapabayaan, tinitiwangwang nyo na lang. So, malaking, tulong si Kick Salvation sa inyo para malesen na yung trabaho nyo para linisin pa yung mga sneakers nyo. And also, we offer restoration kung meron kayong mga sneakers na may sentimental value sa inyo. Like kunyari, may mga regalo sa inyo ng parents nyo or OFW na magulang, ganyan, ng girlfriend, ng asawa, or ng ex nyo na hindi nyo pa nakakalimutan, ganyan. So, para mabalik natin yung dating itsura niya, like kung ano yung nakikita nyo sa picture below, ganyan yung ginagawa namin on restoration service. Binabalik namin. Hindi lang namin basta didikit, binabalik namin, nire-restore namin yung dating itsura ng sapatos. Lastly, customization. Ang ginagawa naman namin sa customization is gumagawa kami ng one-of-one sneakers. So, let's say kung yung brand nyo, mahal na mahal nyo, like ito, McDo. So, paniguradong nagpagawa sa amin nito is mahilig siya kumain ng McDo. And also sa mga mahilig din na unique type ng sneaker or unique type of fashion na kayo lang talaga yung nakakasuot. Yun yung kumbaga, kung paano rin kayo mag-i-stand out sa crowd, yun din yung pinoprovide namin sa Kick Salvation. So if interested kayo, isi-check out nyo na lang yung website, page namin sa Facebook, Kick Salvation, and also on TikTok. So bakit ko nga ba sinashare si Kick Salvation? Ano nga ba ako sa Kick Salvation? So I'm the content strategist and content creator on Kick Salvation. So I know yung mga tao dito, naka-follow na sa amin or nakakilala sa amin is nakikita na yung mukha ko madalas as content creator sa Kick Salvation. And syempre, ako na rin yung nag-i-strategy kung paano yung nag-work ng mga content sa amin to generate sales and also followers. And I organically increased Kick Salvation social media followings from 0 to 700 and 1,000 and counting. Nakikita niyo dito, ito yung Facebook namin. We have around 559,000 followers. I think 560 na yan. On TikTok, we have
148 and counting. On Instagram, we have around 3,700. Sorry, nag-stutter. Pero ayun, lahat to, yung social media accounts namin, hindi kami gumagastos on ads talaga. We increase our followings through organic talaga based on the algorithm. And advantage kasi dyan, let's say, kung mag-ads man ako with our content, mas mapupush pa sa lalo kahit very minimal lang yung ginastos ko. Actually, nagtry ako once. Ang gastos ko is 5,000 lang. And ang reach ng ads na yun is umabot ng around 1 million yata or plus pa. So, ito yung pinaka-importante sa pag-ads. Kailangan compelling and maganda talaga yung creatives nyo. Kasi kahit gaano pa kalaki yung gastos nyo sa ads, kung hindi compelling and maganda yan, walang kwenta yan. Trash talaga or nagsusunog lang din talaga kayo ng pera nyo. So, advantage ng ituturo ko today, magkakaroon kayo ng advantage sa paggawa ng creatives nyo na mas gumanda pa para mas maging compelling siya and hindi masasayang yung gastos nyo sa ads. Alright? Lahat ba gusto yon? I think lahat Oh, gusto yon. yes. Lahat. Oo. Organic, no? Paano mo nagawa yan doon? So, isi-share ko na sa inyo ang secret sauce kung paano namin ginagawa talaga yung contents namin on Cake Salvation and also on my personal brand talaga. Yung mga ipapresent ko today talaga is from my personal brand para generalize tayo. Para lahat dito tawag dito? Relate kasi product lahat. Yes, that's the word, relate. Oo. Good. Kasi may mga nakita ko dito, may mga product na skincare, t-shirts, ano ba? Dami, ganina meron pa mga biscuits, and all. So later, ipapakita ko sa inyo yung mga products na pre-promote ko using that structure on how I do content. Alright? So let's start. Yun. So ito yung content structure. I advise everyone na lahat sana magkaroon ng notebook and pen kasi marami akong sasabihin na golden nuggets na hindi ko nilagay dito para mag-focus talaga kayo on everything na sasabihin ko kasi hindi lang tayo mag-focus on the visual also on my words. So para lahat attentive. Good? Ready na ba? Lahat na ba? May pen and ball pen? Okay, Yes. very good. Ako lahat, meron na ball pen dyan. So first on my content structure is ang tinatawag natin, ayan, hook. Hook. So ano nga ba yung hook? Hook is an element that grabs attention. Ito yung mga mapapanood nyo sa mga content, ito yung first 3 to 5 seconds. Sorry, dumidigay. Ito yung first 3 to 5 seconds. So, lahat na ituturo ko today about content structure, magkakaroon kayo ng awareness kung paano kayo mag-consume ng content. Later, pag nanood kayo ng TikTok, ng Facebook, or ng YouTube Reels, pag nanood kayo, maiintindihan nyo na kung ano yung hook talaga eh. So itong hook na to, from the word itself, isipin nyo, yung social media is malaking ocean. So yung hook, yung content nyo is, yun yung worm nyo. And yung hook, I mean, pala. So yung content is the worm. So once na na-hook kayo, na mismo content na yun from the first 3 to 5 seconds is panigurado i-consume nyo na yung buo na yun kasi na-catch nyo yung attention nyo. And I have 4 types of hook na ginagamit ko na effective sa akin sa paggawa ko ng content. So isa-isahin natin. First is the pattern interrupt. Later ipapakita ko sa inyo and they explain kung ano yung mga yung pattern interrupt. Next is the statement. Ayan. Next is the numbers, and lastly is the group call out. So, i-explain ko isa-isa to, and I hope magsulat kayo ng mga i-explain ko rin about sa mga kasi very minimal lang yung descriptions na nilagay ko. Yeah. First, on the hook is we have the pattern interrupt. So, pattern interrupt is an unusual clip that sparks curiosity. Okay? Yung mga example nito, yung mga, ewan ko kung may nakapanood na nito. Alam niyo yung jar na merong mga bilog-bilog na jelly sa loob, tapos pinapagulong niya sa hagdan, tapos gumugulong siya na mabagal, tapos bigla siyang nababasag. Ewan ko kung may nakapag-consume na ng ganong content.
And also yung mga content na, at usong-uso, yung mga, pag may, kunyari sinipa siya ng kabayo, tapos tatalsik yung tao. Ayun, Yes. interrupt yun, na very unusual na parang ma-curious kayo kung ano yung mangyari sa tao na yun after the impact or after the sudden accident. So, yun yung example ng pattern interrupt. So, sa pattern interrupt, pwede siyang words or pwede rin siyang action. Okay? So, magbibigay ako ng 2 clips na example ng pattern interrupt. Walang Yun yung first one. Yan. Yun. Yun yung first one. Nakita niyo naman, kumbaga, may ginamit akong words and also yung pattern interrupt na tatlo kaming nakabitin. Kasi ang binebenta ko dito is the pole, yung pull-up bar. Bitin ko para magkaroon tayo ng klaro. Ayun. So, sa sobrang lakas ng content na to, alam ko nag-hit na ng 3 million plus views. Organically yun. So, sa simpleng ganun na pattern interrupt, first 3 seconds, nakita niyo naman, na na-catch ko na yung attention ng tao. Gets? So, next tayo. Yan malang, hook muna tayo Mamaya natin i-consume yung buong content. Kasi ihimay-himayin natin yung structure na ito eh. Gets? Gets. Wala talagang sounds doon. Wala pang sound? Oh yeah, wala pang sounds. I think you have to Talaga? share with sound. Sorry, right. Saan pala yun? Alright, again, sorry. Ulitin ko. 1, 2, 3, up. Gago, tiboy. Pag wala akong time para mag-gym, Okay na, may sound na? Yes, meron na. Okay, good. So, nakita niyo naman, sorry for the, bad word, kung may in-open dyan or nagulat. Pero that's the, please write it down. That's the importance of a hook. Dapat, ma-evoke niyo yung emotion ng, manonood sa inyo. Dapat maka-trigger kayo ng emotion. Yun ang pinaka-importante sa hook. Curiosity, anger, happiness, basta, lahat ng emotion ma-evoke. Hindi naman lahat. Kumbaga specific one type of emotion, ma-evoke nyo sila. Kaya may mura, and at the same time, may curiosity din to. And also entertainment kasi nakakatawa din naman makita na may tatlong nakalambitin. O next video tayo. kung ito pa rin ang ginagamit mong So itong pattern interrupt naman na yon, no need for the text or the message. Kumbaga, may tape sa mukha and at the same time may ginagamit akong clipper or tawag dito. Ayun, pangahit na ginagamit ng mga barbero. So yun yung kasi yung binebenta ko, yung trimmer na yon. So yun yung sample ng pattern interrupt. Gets? Nakuha na ba? Please type naman sa comment section pattern interrupt kung naintindihan na yon. Yung isa pa lang yun isang hook pa lang yun. Ang lakas na nung pattern interrupt na yun. So next tayo. Next on the hook is the statement. So ito statement basic lang naman to. Clip that sparks debate. So sa statement kasi pag naglagay ka ng hook na statement, kailangan may mag-a-agree tsaka magdi-disagree. So kailangan mag-spark ng debate sa comment section para mag-up lalo yung algorithm. Gets ba? So kailangan yung statement mo, may pinaninindigan kang isang side. It's either kakampihan ka nila or hindi ka nila kakampihan. Gets? Hindi pwedeng pag gumawa ka ng content, neutral ka lang. Masyado kang play safe sa ganun. Walang masyadong engagement na mangyayari. Gets? Mapapansin niyo yan sa mga content na mako-consume nyo. Na pag nanood kayo, it's either may isang statement lang sila na matitrigger kayo kaya mapapacomment din talaga kayo kasi nabatrip kayo sa statement niya eh. Gets? Nakukuha na? Ayan. So, bigyan ko kayo ng example ng statement. Huwag mamahalin pero mura lang ang dry fit short na to. Yung mga ganitong klase ng dry fit short na may built-in cycling sa loob, nagre-range ng around 5. Yun. So, first, ilang seconds yun? First 5 seconds. Ulitin natin para ma-digest nyo. Huwag mamahalin pero mura lang ang dry fit short na to. Yung mga ganitong klase ng dry fit short na may built-in cycling. Gets nyo? Mukhang, tawag dito? Mukhang mamahalin pero mura lang.
marami nag-comment sa akin na tawag dito. Marami nag-comment na hindi naman daw mukhang mahal, mukhang cheap naman talaga, ganito ganyan. So yun din Ah. kaka-spark ng engagement. Ayun, sana all fit. Mag-workout na tayo, Sir Mark D. Importante yan. Okay, next tayo. Ito na ba ang pinakamagandang chest bag sa market ngayon? Nung nakita ko tong bag na to dito sa TikTok, Mabilis yung statement ko. Ito na ba yung pinakamagandang ano? So marami, mga curious, marami, hindi ganyan, hindi yan pangit naman yan, ganito ganyan. So importante yan, if ever po magbebenta kayo ng product nyo, i-stand nyo kung ano yung parang tawag dito, yung kung ano talaga yung purpose ng product nyo na yun, or kung ano yung pinaniniwalaan nyo na sinaserve ng product nyo na yun. So, speak nyo yun para magkaroon ng engagement and all. At the same time din, syempre, panindigan nyo rin yung sinabi nyo. Hindi yung gumawa kayo ng content pero hindi nyo naman mapaglaban yung sinabi nyong statement. Alright? So, next tayo. Next hook is numbers. Ito, madali lang tong numbers. Ito yung mga example niya. So, first is 3 reasons why. So, anything na gumagamit ng 5 reasons. Next is yung price naman. Let's say ito, kunyari sa products, 300 pesos only, ganyan. Pwede kayong magsimula doon. Lalo yung mga cheap na binibenta. And at the same time, maganda yung visual ng product na yun. So, magandang hook yun. And also, isa sa pinaka, ginagamit ko rin siya as number kasi gumamit ako ng word na isa. So, parang nag-claim ka na yun. Or hindi isa. Basta, ganun. Basta gumamit kayo ng numerical term, counted siya as numbers. Okay? Bigay tayo ng sample. 3 reasons bakit kailangan mo rin neto sa mga next na travel, gala, or tambay nyo. Hindi mo alam kung ano to, no? Ipapakita ko sa'yo. First reason is mukha tong So, tawag dito, nakita niyo naman, may visual ako na parang folder lang, tas 3 reasons bakit kailangan nila yon. So, sparks curiosity din talaga. And at the same time, bakit mo nga naman kakailanganin yan sa travel, gala, and tambay? Mukha lang namang folder and envelope yan. So, yan. Yun yung, tawag dito, one thing na nakapag-spark ng curiosity nila, aside sa numerical statement ng hook, yung visual din. Ano yan? Nilagay ni Sir Marty. Sa lesson, tumututok. Ayun. Sa lesson tayo, ha? So, next tayo. So, next sa hook is the group call out. Ito, maganda rin to, lalo na kung may specific niche yung dito, product nyo or yung target market nyo. So ito importante to kasi syempre hindi naman lahat katulad sa amin, hindi naman lahat interested sa product namin kasi nagbebenta rin kami ng shoe cleaning products. So syempre, targeted lang din namin yung mga mahilig din maglinis ng sapatos. Hindi na iba, hindi naman naglilinis din talaga. So ito example. So you're targeting a specific group of people. Yan, kunyari sa mga. So, bigyan ko kayo ng example ng hook na group call out. Pantukin ka sa mga travel nyo, panigurado, kailangan mo na itong hawak ko. Self-inflating pillow to na may built-in pump. In just seconds, may inflate na yung una nang hindi mo na kailangan pang ihipan. So, actually, tawag dito, ang ginawa ko rin doon parang 2-layer hook. So, first is the group call out. Next is actually hindi pala hook to. Pero mukha na rin siyang hook Kasi ang ganda ng visuals and also yung sinasabi ko rin description ng pillow. Kasi let's say, mapapabili rin talaga kayo pag yung convenience na hindi nyo na iihipan bubombahin nyo na lang. So parang by presenting the features din, mahuhook na rin kayo So ang kinall out ko naman dito, yung mga taong token sa travel. So panigurado, kailangan nila yun. So, ayun, yun yung type ng group call out. grabe, nakakatanggal talaga to ng mga kalyo sa paa. Kung kumakapal na ang mga kalyo mo sa paa, ito ang pinaka-the best na solution. Itong electric callus remover. Tignan nyo naman kung gaano ka-effective. So, itong electric callus remover naman na to, ito yung layer na tinatawag ko.
So first is the pattern interrupt. Ayan. Nagtatanggal ng kalyo. So, tawag dito, kung may kumakain man dyan, pasintabi na lang. Baka isipin nyo, tawag asin to. So, ayan, kinall out ko rin yung mga, taong may kalyo or makakapal yung kalyo sa paa. So, yun yung layering na tinatawag ko. After the pattern, group call out. Ayan. And also, next is present ko yung product. So, ayun. Doon tayo natatapos sa hook. So, yun yung first types ng hook na ginagamit ko. The pattern interrupt, the statement, the numbers, and lastly, the group call All out. out. Hook pa lang tayo, marami nang natutunan, marami nang nagkaroon ng awareness Yes. sa paggawa ng content. Hindi pala to Don, Hi guys, hindi ganon. Guys. Sabi guys no? So hindi na nag-work yung mga ganung type ng introduction sa paggawa ng content. Ang boring na nun sa totoo lang for this era din sa paggawa ng content. Kailangan kung hindi compelling talaga yung hook mo, hindi talaga i-consume yung yung full length ng content mo. So malaking tawag dito, malaking factor talaga sa content. Actually hook pa lang minsan 30 minutes na ako mag-content, mag-isip kung ano ba talaga yung hook na gagawin ko for that specific product Kasi let's say sa una, pwede kong gamitin yung types na yun Pwede kong gawin number siya, pwede kong pattern interrupt. So pwede mo rin siyang laruin, depende kung ano yung tingin mo mag-work sa product na yun. So we have questions here. Kay Albert, paano po nilalagyan ng subtitle na gumagalaw? Ayun. So later, sasagutin natin yan. Actually, more on the technical side. Ngayon, ang focus muna natin is more on the structure. Kumbaga, to give you an awareness kung paano nyo i-consume din or paano kayo gagawa ng compelling and engaging content. Don, 159 members. Grabe naman yon. Grabe. Thank you guys sa pag-attend and spending time here. Susulitin ko talaga yan. Magbibigay tayo ng magandang values and informations talaga. 200, solid. Ang gamit ko pala na app for editing is CapCut kasi may pagkatamad talaga din ako mag-edit Ang hirap din pag from the computer, pa sa tawag dito, sa cellphone or i-upload ko pa. Kasi ang Reels talaga kadalasan ina-upload lang using the phone Mahirap mag-upload ng Reels on the laptop or computer. Kaya kadalasan ginagamit ko lang is CapCut. Parang edit and go na lang. Ganun. So, tawag dito, later, para tuloy-tuloy na tayo on the structure. Later ko sagutin yung ibang question. So next tayo on the structure. Ito ang pinaka-importante rin sa lahat. The problem. Okay? So ano ba yung problem na sinosolve ng or ano ba yung mga problems na sinosolve ng product ninyo? Kasi hindi naman na-create yung service nyo or products nyo kung wala yung problemang sinosolve. Or hindi rin mag-exist yung business nyo kung wala yung problemang So, I think lahat dito walang kawala na magbigay ng description. So, na what are the problems that your product is solving. And ang pinaka-importante sa problem na ibibigay nyo sa content nyo or isasabihin nyo, the problem should be relatable. Kailangan, kumbaga ikaw parang nanonood ka pa lang, napapatango ka na para i-consume mo talaga So, after the hook, bigla niyang i-state yung problem na talagang, kasi I believe the algorithm right now, once na mag-search ka lang kunyari, nag-search ka sa search bar even sa ads, gumagana rin to So even, kunyari, mag-search ka ng Tumblr, lahat ng Tumblr na content isi-feed din sa'yo. And also lahat ng nag-ads about ng Tumblr product is lumalabas din sa'yo. Gets ba? So, kasi parang ang pagbigay din ng problem na relatable, parang nagiging SEO din siya Gets? So, pag sinabi mo siya sa content mo or nilagay mo siya on the description and also on the caption, rin siya, ma-detect ng algorithm na dapat i-feed niya sa tao na to yung content mo organically. Kasi kailangan niya or nakaka-relate siya sa problem na in-state mo na mabibigyan ng solution ng product mo. Gets ba? Medyo
Medyo mahaba yung sinabi ko, pero ayun, I hope naintindihan ng lahat and may mga sinulat kayong statements doon na talagang magagamit nyo. And syempre next, after the problem, syempre yung solution ng product ninyo. So ano ba dapat yung ilagay nyo as solution? Syempre the product details. Magbigay tayo ng example. Kunyari yung pull-up bar na present ko kanina as hook, yung pattern interrupt. So yung pull-up bar na yon sobrang convenient, hindi na kayo magbubutas ng pader or ng pinto, ano nyo na lang, ikutin nyo na lang siya para kumabit. So that's one of the product detail. Also aluminum or ano bang type ng bakal na. Basta hindi siya bakal na kakalawangin. So isa rin yun. And also may foam din siya na hawakan para hindi magkapaltos yung mga kamay. So yun, malaking advantage yun. Pag maganda yung product details nyo, na malaking advantage nyo sa mga competitors. Gets? Pag na-explain nyo ng maayos din yun sa content. And also the benefits. So ano bang benefits na makakuha nila pag nag-workout sila using that pull-up bar? So gaganda yung muscle nila or magkakaroon sila ng mas maayos na muscle build-up on the back. So medyo technical na yun. Kasi yun nga, ang target market ko dito is, target viewers ko dito is the people na nag-workout or nag-workout sila pero hindi sila makapunta ng gym. Busy sila or wala silang budget. So by buying that pull-up bar, madidecrease na nila yung madidecrease nila yung paggastos pa on the membership and also convenient na kasi makapag-workout na sila sa tawag dito, sa paggastos on membership. Natawa ko dito kay Malu. Akala niya sampayan. Actually, ang dami nag-comment sa akin yan na tawag dito. Marami nag-comment na ginawa na nilang sampayan yung So parang maganda guys, pag gumawa kayo ng content, marami nagko-comment talaga eh. Yun yung good sign na magbo-blow up lalo yung content nyo. Pag let's say mga first 1 hour or 30 minutes, may mga 5 nag-comment na dyan. Siguro, sigurado na, magbo-blow up na yan sa algorithm. Later pala, Lloyd, pasulat Yes. natin ng mga questions para, natin yan. Okay. Masagot natin yan later lahat. So next in the solution, syempre, utilization. Tawag dito, let's say, kunyari, multi-purpose yung mga products nyo. Like, kunyari, meron kasi akong pre-promote din na flashlight, pero ang dami niyang, sa isang flashlight na yan, meron na siyang pito, meron na siyang lighter, meron na siyang pangputol ng cutter, ganyan. So, paano pa nila may-utilize lalo yung product nyo? So, pwedeng ganon. It depends on the product din talaga. Yes, tama, Sir Mark D. Engagement will push your visibility. So, yun. So, pag effective yung hook mo, effective yung problem mo, nakarelate yung target mo na viewer, and basta explain mo ng mas maganda yung solution na pinoprovide mo, ayun na. Nako-convince nyo na sila na ang ganda talaga ng product na to Talagang convincing talaga na, alam mo yun, hindi na kailangan talaga ng ads eh. Kumbaga from the organic content pa lang talaga, convinced na sila. So lastly, syempre, ang tinatawag nating CTA or call to action. So meron ako mga tips on call to action. So sulat nyo na lang to. So for the TikTok kasi hindi ko na natanggal. So may mga TikTok seller dito. Syempre alam nyo na, Yellow Basket. For other sellers naman, syempre link papunta dun sa funnel, papunta sa website or also to the e-commerce website. Ito yung mga tips ko on the call to action. First is, syempre, do not hard sell. Kasi lahat naman tayo dito, di ba? Ayaw na binibentahan eh. Kasi yun nga, pag sobrang hard selling ng ads, wala scroll up na eh. Hindi na, aminado naman, sigurado lahat naman dito, baga nagko-consume ng content or ng ads, ini-skip na talaga yung ads eh. Baga, ang pangit kasi nung creative or yung hook nung creative nila. Kaya hindi nyo kino-consume. Kaya hindi kayo na curious sa tawag dito, sa ads nila. For example, kung masasearch nyo yung content ng RC Cola,
Ang ganda ng ano eh, creatives noon. Kumbaga, ewan ko kung pattern interrupt sila nagsimula. Tungkol yun kay ano yung Nora Honor na movie. Tapos, kinonvert ng RC sa ano, ginawa nilang creative ng ano, marketing campaign nila. Isang galing, natuwa ako dun sa ano, ginawa nila na yun. Isa sa RC yung, ano, isa yung RC sa brand na masasabi kong ang lupit nila gumawa ng creatives or ng content when it comes to marketing talaga. Kaya check out nyo yung ano, ginagawa nila. And also ginagawa rin namin yun on our brand sa Kick Salvation. Kumbaga, ano kami, nag-think outside the box kami kung paano pa magiging curious yung ibang tao sa ginagawa naming service or pinoprovide naming products din. So mapapanood niya yan pag kinonsume niya yung mga content namin on Kick Salvation. Makikita niyo kung paano rin kami gumawa ng content. So gets, do not hard sell guys. Importante lang is next is suggest lang. Kung maganda naman kasi talaga yung pagkakapresent nyo ng product nyo, kung maganda yung pagkakabigay nyo ng value talaga, kung naiintindihan nung nanonood, kung ano ba talaga yung tawag dito, ine-explain nyo about the product nyo. Ano eh, kusa na lang talaga silang bibili. Hindi nyo na talaga kailangan sabihin na check out in the yellow basket or bumili na kayo nito. So, katulad din nito, do not give the price. Kaya optional yung nilagay ko dito kasi most of my content, hindi ko talaga nilalagay yung price ng certain product or certain service. Kasi gusto ko sila talagang mag-comment in the comment section. How much po, ganyan. May iba naman, nakita na yung price, pero mag-comment pa rin, how much po, ganyan. Siyempre, ikaw as seller din or content creator, kailangan mo rin yung replyan. Kasi the more na may nagko-comment and the more you comment back, mas na-up din yung content mo sa algorithm. So, yun. One thing din kailangan, medyo i-minimize nyo yung information para to trigger their curiosity palalo. Para mapatype sila sa comment section. Mahirap naman kasi kung, alam mo yun, binigay nyo na lahat sa content nyo pa lang. So, ano pa itatanong nila? Ano pa yung pwedeng mapa-engage sila lalo? Diba? So, important din kasi yung mabalance nyo yung, tawag dito? Mabalance nyo yung content nyo, yung laman ng content nyo, and at the same time, para yun yung dahilan nun para mag-funnel sila papunta sa products na binibenta niyo. Na-pick up ba yun? Gets ba? Yes, gets. Right. Ano naman, type thumbs up or react thumbs up naman kung nagkaroon tayo ng clarity. So I'm sure pag dahil natutunan nyo na tong content structure ko, malaking bagay to or malaking tulong to and also awareness din pag nag-consume kayo ng content. Later after this webinar, tignan nyo, pag nanood kayo ng content, ma-identify nyo na or mahihimay nyo na ng maayos kung ano ba yung psychology na nangyayari sa paggawa ng content or sa pag-consume nyo ng content. And siguro papakita ko naman din yung next is yung content ko para mas naiintindihan natin lalo and i-breakdown ko sa inyo. 1, 2, 3. So first, ulitin natin tong Kasi ito talaga yung pinaka best-selling ko na product na sa TikTok affiliate ko. So again, nag-range siya to sa mga bagong pasok diyan. Itong content na to is umabot siya ng 3 million plus views and kumita ako dito ng yung seller nito, kumita siya ng around 2 million. Sa content ko pa lang na to And yung commission ko umabot ng 6 digits. So, ganun ka-compelling yung content na to na ayun, laking tuwa nung seller na to. Marami siyang pinadalang ang workout na gamit sa akin. So, panoorin na natin. 1, 2, 3, up. Gagong tiboy. Pag wala akong time para mag-gym, isa tong pull-up bar sa mga essentials ko sa home workout. Buti nakahanap ako dito sa TikTok ng mura lang at sobrang tibay pa. Madali lang to ikabit sa door frame. Ikot-ikutin mo lang hanggang sa mag-lock. Maraming upper body workout ang magagawa mo dito. At syempre, pwede ka ring mag-core workout. Panigurado kaya napanood mo to kasi kailangan mo rin neto. Kaya i-check out mo na lang sa yellow basket. 1, 2, So, i-breakdown natin. So, first, we have the hook, the pattern interrupt. Yeah?
So, tawag dito, makita nyo naman, from pattern interrupt pa lang, talagang curious ka na, tas tsaka ang tibay nung hinahawakan namin na pull-up bar. Next is the problem. Wala akong time para mag-gym isa tong pull-up bar sa mga So, ang sinabi ko dyan, pag wala akong time para pumunta sa gym, so para sa mga targeted ko dyan, yung mga tao na walang time mag-gym, gets? essentials ko sa home workout. Buti At the same time, sinabi ko rin na essential ko yun sa pag-workout kasi multi-purpose nga siya eh. nakahanap ako dito sa TikTok ng mura lang at sobrang tibay pa. Madali lang to ikabit sa door frame. Ikot Ayun, and may nag-glimpse din ako ng sobrang mura lang at sobrang tibay pa. So yun na yung parang the same time solution din. So hindi ako nagsabi ng price para mapa-comment din sila. And ayun, matibay obviously. ikutin mo lang hanggang sa maglap. Maraming upper body workout ang magagawa mo dito at syempre pwede ka ring mag-core workout. Panigurado kaya napanood mo to kasi kailangan mo rin ito kaya i-check out mo na lang sa Yellow Basket. So isulat nyo rin to. Napansin nyo sa videos, every 3 to 5 seconds may nangyayari. So yan yung importante rin sa paggawa ng short form content. Okay? Hindi yung static lang, nagsasalita lang kayo. So maboboring talaga yung manonood sa inyo. Kailangan hindi lang basta sinasabi nyo, pinapakita nyo. Okay? Show, don't tell. Alright? Sulat nyo yun. Every 3 to 5 seconds, kailangan finifeed nyo yung nila. Yung curiosity nila. Or, $172. sorry, Sir Lloyd. 172. 172 yung, uy, solid. Yun, thank you guys. 172 participants, solid. First time kong umabot ng ganito karami yung ganito karaming viewers and nag-i-stay kayo na-appreciate ko talaga na hindi pababa ng pababa. Nakakatuwa kasi I think nagiging naiintindihan niyo yung tinuturo ko and talagang nakikita niyo yung value talaga nung sinasabi ko. Kailangan talaga ng mga sellers yung mga ganito. Totoo. Ito yung malaking luck tingin ko sa mga sellers ngayon kasi hindi nila na tinitake advantage yung algorithm talaga eh. Marami kasi umaasa pa rin sa sa ads din talaga. And ngayon kasi kung mapapansin nyo, lahat ng mga malalaking or mga sikat na brands is may talaga sila. Malakas sila organically. Hindi na nila kailangan mag-spend ng ads. Kumbaga, option na lang yung ads sa kanila. Hindi na sila talaga nagpo-focus on that. Kumbaga, Ang galing. focus lang talaga nila is the organic views. Yun yung next level nyo. So I think lahat na nandito and lahat na nakabukas yung camera na binibuild yung confidence nila. So yun, malaking congrats sa inyo kasi naniniwala ako dahil umattend kayo ng webinar ko and in-execute nyo later yung in-execute nyo yung mga ituturo ko. Panigurado walang mintes talaga. Magkakaroon Kaya kayo ng value. ngayon napansin ko na kasi the sellers are like okay now with like yung aesthetic lang kunyari they have this item, video lang nila, hindi pala ganon. Talagang ganitong klaseng content na ang gusto ng mga tao ngayon. Yes, totoo. Ito na yung next level na kung tinuturo ko guys Baka iniisip nyo, parang nakuha ko lang on YouTube na Sabi nga ni tinuro ko sa- Leonisa Barde, kaya pala pa isa-isa lang ang nabili sa affiliate ko kasi ang boring ng ginagawa ko. Yun. Ayun. I think pagkatapos na itong webinar natin, pag in-apply mo to, baka meron ka na rin 6-digit income sa pagti-TikTok affiliate. And also, baka kung may products ka na binibenta, panigurado 7 digits yan. So, tawag dito. Next video. Grabe, nakakatanggal talaga to ng mga kalyo sa paa. Kung kumakapal na ang mga kalyo mo sa paa, ito ang pinaka-the best na solution. Itong electric callus remover. Tignan nyo naman kung gaano ka-effective to pang tanggal ng kalyo. Hindi ka na mapapagod, kakakuskus at makakatipid ka pa sa gasto sa pagpapaputs pa. Pag bumili din kayo neto, meron tong 3 abrasive heads. Isang fine, medium at rough. Nakadepende kung alin ang gagamitin nyo sa kapal ng kalyo nyo. Rechargeable din to at meron tong battery indicator. May 2-speed mode to at meron siyang built-in light para mas makita mo kung gaano kakapal yung kalyo mo. Napanood mo to kasi panigurado, kailangan mo rin neto kaya i-check out mo na lang. Yun. Diba? Iba na yung Galing, awareness galing. nyo ngayon sa pag-consume. Kung baga naiintindihan nyo na, Yes. ito yung hook. Ito yung problem na sinasabi ni Sir Dun.
ito yung solution na dapat, yung benefits, yung utilization niya. And at the same time, hindi ako nag-hard sell. Kumbaga, bahala ka na kung i-check out mo na lang kung nagandahan ka sa present ko sa'yo. Nakakuha ba? Kasi nag-group Yes. call out ako eh. So Mm. dito pa lang, na-filter out ko na eh. Na-filter out ko na, kaya niya kinonsume to, kasi it's either makapal yung kalyo niya or may kilala siya na may makapal yung kalyo. Gets? And then, present ko sa kanya everything, ganyan. Pero hindi lahat. Kumbaga sobrang minimal nga lang ng mga in-explain ko, sinabi ko about sa product na to. Hindi ko pa nga sinabi na rechargeable siya, ganyan, kung magkano yung price, kung saan ba dapat yung fine, saan part ng kalyo, ganyan. So mga ganong explanation, hindi ko na masyadong in-emphasize. Kasi in-explain ko lang yung magti-trigger sa kanila para bumili. Gets? So ganun ko lang siya in-explain. So itong both video na to, nag-range to ng around both 3 million plus views across platform. So, kung makikita nyo naman, hindi ko ginastosan tong video na to. Ginamitan ko lang siya ng content structure. Itong product din na itong dalawang to, pinadala lang sa akin din sa TikTok affiliate. So wala na akong ginastos. Kumita pa ako with using my structure. So, ayun, sobrang laking advantage ng tinuro ko today na panigurado pag in-apply nyo, tingin ko lahat dito magiging successful brand or magiging successful yung business din talaga when it comes Yes. to ROI and growth. Naku, maraming sellers ang hindi ganito ang content structure nila doon. Totoo. Actually, hindi ko na nga brinote up kung ano pa yung mga ibang ginagawa ng content creator o ganyan. Pero kasi, ayun nga, with this awareness din, para sa 172 viewers na yan, kumbaga, alam nyo na kung ano yung quality content di ba? Maintindihan nyo na ngayon, hindi yung static lang, hindi yung binibidyohan lang yung product, tapos nakalagay yung font ng mga benefits, yung solution. So, ang boring nun. Kumbaga, gumawa kayo ng content na alam nyo, i-consume nyo rin. Hindi yung gumawa lang kayo ng content for the sake na, masabi lang na gumawa lang kayo ng content na para may magamit kayo for ads. Kasi, to be honest, nagsasayang lang kayo ng oras kung hindi nyo rin gustong i-consume yung content na ginagawa nyo. Okay? Medyo real talk yun. Pero Yes. I think tinamaan naman lahat. Kasi ako naman, dumaan din ako sa packet din naman talaga yung namin, contents namin and yung creatives na ginagamit namin. Through practice, ayun, nag-evolve na rin nung nag-evolve and kaya ako na-share to kasi practitioner talaga kami or practitioner talaga ako ng ginagawa ko. Kumbaga, hindi ka kayo binubullshit ng mga false information. So lahat to pag in-apply nyo, guaranteed kikita talaga kayo. Alright? So syempre, hindi patapos dyan. Wow! Gusto ko talaga sulitin tong gabi. Kasi na-appreciate ko 174, first time ko lang umabot ng ganito karami yung Actually, hindi pa ako nagkaroon ng face-to-face, hindi pa ako nagkaroon ng opportunity na magkaroon ng face-to-face talaga interaction sa O ayan, dito ka na And, doon sa namin, sa training center mag face-to-face. hopefully soon. Okay. Actually, nag-start lang ako ng webinar ko na to last week. Kaya ako nakita ni Sir Lloyd. Kasi out of nowhere lang, parang gusto ko nang i-share din talaga yung ginagawa ko. Or yung structure na, kasi gusto ko rin, maraming yumaman, marami akong matulungan. And pinaprovide ko lang to ng free. So, yun lang naman sa akin, makatulong din talaga. And at the same time, makita ng mga tao na nag-execute and nag-benefit sa tinuro ko. Kasi itong 173 tao, panigurado, after this, kung hindi kayo mag-execute, wala lang din kwenta yung mga sinabi ko na to Di ba? So, I hope lahat talaga din dito ng natutunan nyo, i-apply nyo. And Yes. i-execute nyo agad. Kasi right now sa social media, ang bilis na nangyayari. Pwedeng itong mga tinuturo kong structure ko na to, next year, laos na to. Gets ba? So, maganda mag-react na kayo or take action na agad sa mga natutunan niyo ngayon. So, itong tips on making content, 10 to, okay?
Anong oras na? Lagpas na ako, 9 na, napasarap na yung ano ko. Hindi, okay lang Pero yan ano kahit ba, willing pa 9:30 pala, pa. lahat yung Let's go, 173, let's willing go. mag-extend. Sanay kami ng 12 Bilisan na lang a.m. natin. Pero ito kasi, ano na to, sobrang valuable. Ano, Sir Lloyd, sorry. Sanay talaga tong grupo na to ng ano, hanggang alas 12, nako ko sa iyo. Puyatan ba na to? Oh, grabe, na-appreciate ko na 173, 9 na. Ha? Yung basa na, tulog na, di ba? Pero Okay. ayun, yung mga questions, i-hold lang natin. On hold, later. May Oh, questions we'll na dyan. accommodate. Hopefully, daanan ko na lang tong 10 tips. So first, syempre, ito basic Go. lang, know your analytics and your target market. Sa analytics, dito nyo malalaman guys, lalo on TikTok, kung anong oras maganda mag-post ng content. Okay? Sa analytics ko nalaman na on 1 p.m., marami pala akong nanonood na viewers. Kasi 1 p.m. 1 p.m. 1 p.m. Kasi baka lunch nila or tawag dito, maraming employees na alam mo yun, lunchtime yun or ewan ko. Basta 1 p.m. malaki yung range ng viewers ko and also 7 to 8 p.m. Hindi ko alam kung ano yung sa inyo kasi iba-iba tayo ng ano na tawag dito, analytics. And May also dito, may factor yung oras talaga sa TikTok. yes, oo, malaking factor yan. Sabi din ni Don sa akin Pag, yun. pag nag-post kayo ng, let's say, meron nagva-viral ng kahit 1 a.m., 3 a.m., may mga content creator ako nakilala na nagpo-post ng ganong oras pero still nagva-viral pa rin sila. So, depende talaga sa analytics mo. Is importante yan, kailangan malaman nyo yun. Kasi may certain time talaga ako na nagpo-post lalo na pinaka-effective sa akin, 2 p.m. yan. Kasi medyo delay sa TikTok mag-catch ng ano. So, hindi ko na ma-explain further yon pero diyan kayo mag-base talaga. And also the target market and yung age bracket din. Kasi doon din kayo magbe-base kung ano yung type ng content na gagawin nyo. Kung 18 to 25 ba, 18 to 30. So, parang same din with structuring your ads. Ganun din sa paggawa ng organic content. Kailangan din aralin nyo rin yung market nyo. Alright? Next is the proper use of hashtag. Okay, marami dito confused. Para saan ba yung hashtag? Effective ba talaga yan? Kasi tawag dito, maraming content creator gumagamit lang ng hashtag for the sake na kasi yun na yung nakasanayan nila. Like, kunyari, FB Reels 2024, viral, ganyan. So, ang paggamit ko ng hashtag for me is like SEO. Okay? Para mas ma-optimize lalo yung content ko. Tawag dito, for example, yung pull-up bar. So, ang hashtag na ginagamit ko dyan, gym rat, workout, fitness, exercise, pull-up bars, calisthenic. So, yun yung mga hashtag na ginagamit ko. Very niche siya. Hindi yung FYP, FY, TikTok viral, ganyan. So, kasi medyo saturated na yon kaya hindi na i-up yung mo doon, yung content mo. And at the same time, pag nag-search sila sa search button search box ng TikTok, pag sinearch nila yung type na yon or yung word na yon, lalabas yung content. So, for me, ganun ko gamitin yung hashtag ng mas optimize. Hindi yung lang, for the sake lang na napanood mo kasi nag-viral yung content niya, ganun na rin yung hashtag mo lagi. Gets? Next is don't buy followers. Yan. Malaking tawag dito. Hindi ko ma-figure out yung word, pero kasi pag bumibili ka ng followers, mas niloloko mo yung sarili mo. Kasi marami dito, ginagamit nila yung malaking followers as para portfolio. Baga, syempre, pag dinaanan ng ads, tapos at the same time, chinek yung page, laki ng followers na ito siguro credible tong page ito or siguro maganda tong product na to. So, ginagamit nila yun. Pero, as a organic creator, malaking foul siya. Kasi, pag gumawa ka ng content, pinost mo, hindi naman talaga i-consume ng followers mo na yun Kasi karamihan doon, bot. Karamihan doon, hindi naman talaga finalo ka lang for the sake na ay iba yung niche ng followers na yun before So kung maganda talaga, gumawa kayo ng content organically talaga para ma-figure out nyo yung market nyo.
And at the same time, every time na lalabas kayo ng content, i-consume at i-consume talaga nila. Gets ba? Okay, so malaking no-no yan sa akin na bumili or Yes. i-please yung mga tao na i-follow kayo. Kasi pag nagandahan talaga sila sa products nyo or nagandahan sila sa content nyo, automatic magpo-follow naman na yung mga yun. No-brainer na yun. Next is be consistent. So, nung nag-start kami sa Cake Salvation, actually, nasabi ko na yata ito kay Beyonce, na gumagawa kami ng content per day, 7 contents per day. Ganun kalala. Kumbaga, ganun kami ka-volume gumawa ng content no. Hanggang sa isang araw may nag-viral sa content namin na yun. Pero hindi pa rin kami tumigil sa pagiging consistent. So for me naman right now, since kasi alam ko na yung structure and may followings naman na, right now, nagpo-post na lang ako 1 to 3 contents per day. Every day yun So kung ikaw, nagpo-post ka lang once a week, twice a week, or once a month, huwag ka mag-expect na may mag-viral or magiging progressive yung growth mo. Kasi right now, sa sobrang dami ng gumagawa ng content, marami ng competitor as content creator. Kumbaga, na rin, kumbaga yung competition na rin talaga, humihirap na humihirap. So kung hindi ka pa consistent, mahirap din talaga na matakbo yung virality or yung market talaga or para mapansin talaga yung brand mo. Pero I'm confident na mas nag-post ka ng volume, like kunyari everyday 10 post ka per day, hindi mo na iniisip kung ano yung magandang oras para mag-post. Post ka lang ng post and at the same time, everyday mong ginagawa yun. For sure, in a matter of time talagang may magva-viral na content mo dyan. And at the same time, talagang sobrang bilis ng growth mo. Kasi yung ganun yung nangyari sa amin sa King Salvation. Naging consistent lang din talaga ako. Next 5 is copy but don't imitate. You should innovate. So ito yung pinakamalaking advantage as content creators. Kumopya ka na lang ng nag-viral na. Huwag ka na invento pa ng ibang bagay dyan. Na-figure out mo na nga yung di ba? Right now, nakita niyo na kung ano yung content structure. Na-figure out niyo na yung yung pattern. So by using that content structure, meron na kayong awareness ngayon kung paano kopyahin yung content ng mga nag-viral na nakita nyo. Gets ba? So, pero huwag niyong kopyahin na. I-innovate nyo dapat. Kasi tatama rin yung viewers nyo pag yung content nyo, katulad na rin ng iba Pag katulad na rin ng majority. Pag sobrang generic na. Like, kunyari, yung mga nauuso ngayon na yung hook nila, yung pattern interrupt na yung tubig, di ba? Yung bumubuhos ng ganyan. So, karamihan doon, maraming gumawa ng gano'n, boring na. So, dapat i-innovate nyo pa yun. Maghanap pa kayo ng ibang entertaining way para mas i-consume nila yung content nyo. Gets? Next is engage with followers. Okay? Importante to. Hindi yung nag-content lang kayo tapos yung mga nagko-comment sa inyo, hindi nyo pinapansin or tawag dito, sinising nyo or hindi nyo pinapansin yung Importante na mag-comment kayo para ma-up din talaga. Like kanina ko pa yung na-explain, mag-up talaga yung content nyo. Alright? And is find quality micro-influencers. Kung sellers kayo, wala kayong time para gumawa ng content, or kung hindi kayo confident gumawa ng content, kasi I believe, hindi rin para sa lahat gumawa ng content Pero kung sisipagin mo, walang imposible. Panigurado, magiging content creator ka Kung tuloy-tuloy lang, kung maniwala ka lang sa sarili mo, na kaya mong gawin yun, eventually mag-work din yan sa'yo. Pero if tingin mo talaga, as of the present, hindi mo kaya maging content creator or gumawa ng magandang creative, isang pinaka-importante, makahanap ka ng quality micro-influencer na ginagawa yung structure na ginagawa ko. Ang kinaganda kasi with a micro-influencer, ex-deal lang sila. Or padala mo lang sila ng product, ganyan. Hindi sila nag-expect ng much kasi syempre micro-influencer lang sila Like ako noon, konti lang yung followers ko,
pero na-recognize ako ng mga magagandang brand. Kaya pinapadala nila ako ng product nila. I mean, hindi ako sikat, like sa brand ko na Kick Salvation. Alam lang nila yung mukha ko as nagbebenta ng sapatos. Pero nung nag-jump in ako sa personal brand ko naman, ibang target market ko naman. So parang, ayun, na-touch ko yung attention nila, na-recognize nila na maganda yung creatives ko or kung paano ako gumawa ng content. Pinadala nila ako ngayon ng products para gawan ko sila ng content. Actually, micro-influencer pa rin naman ako. Hindi pa naman ganun din kalaki yung followings ko. Pero yun yung malaking advice na mabibigay ko, lalo na kung wala pa kayong creatives na ma-ads. So, kumuha kayo ng mga magagaling na or quality na micro-influencers. Number 9, give value. So, yun naman, in-explain ko naman. Itong 3E, ito, isulat nyo to. Importante itong tatlong E na to. First E is encourage. So, ini-encourage nyo sila na bumili ng product nyo or kung ano yung value na pinoprovide nyo. Next E is education. So, ini-educate nyo sila about sa product nyo. And lastly, entertainment. Kung paano, actually, doon nagre-revolve yung mga content. Okay, sa tatlo na yon. Kung hindi, tawag dito, actually, majority talaga eh. Yung 3E na yon. Encouragement, educational, entertaining. So, nasa tatlo na yon, kung ano yung content nyo na yun. Minsan nilalaro ko yan eh. Itong content ko na to, educational siya. Itong content ko na to, encouraging siya. Itong content ko na to, dapat entertaining siya. So, yun yung tatlong reason bakit nila i-consume yung content nyo. So, mapapansin nyo yan sa mga i-consume yung content later after this webinar. Lastly, repeat until you make a hit. So, ginawa nyo na. Baga, in-apply nyo na yung content structure ko. Ulit-ulitin nyo lang. Kumbaga, tawag dito, hindi naman sa ulit-ulitin nyo lang i-post yung content na ginawa nyo. Wag. I-innovate nyo nang i-innovate. Okay? Hanggang sa mag-viral yan. Ulit-ulitin nyo lang talaga. Oo nga, walang 7. Ay, sorry, 9 lang pala to. In-edit ko kasi. Pasensya na. Thank you sa pansin, Alan. So, ito na lahat yon. Sorry, wala, kulang pa ng isa. Pero I think meron pa siguro after this. Pero, ayun. Importante, pag may nag-viral kayo na isang content, ulit-ulitin nyo lang yun. Like for me, nag-viral yung pull-up bar. Gumawa pa ako ng content ulit ng about sa pull-up bar. Nag-viral ulit. And also yung short na kanina, yung mukhang mahal pero mura lang. Grabe. Nung nag-viral yun, gumawa pa ulit ako, nag-viral pa ulit. So ganun lang. Let's say kung meron kayong isang product, gumawa kayo ng content about that, nag-viral yun. Sureball yun. Lahat na nang ilalabas yung content, sunod-sunod na yung bilis na ng progress nyo. Lahat na yun magbabiral. Basta i-apply nyo lang yung structure na tinuro ko sa inyo. Alright. So, yun lang. I think doon na natatapos yung mga ituturo ko. And lastly, yun, sali kayo dito sa group ko na to. Actually, kakagawa ko lang nito. Attention Trader. Scan nyo lang yung QR code. Magre-redirect kayo sa group ko. And ayun, i-type nyo na lang kung paano nyo nahanap yung group ko na yan. Dito, ipopost ko yung mga webinars ko na free and also my paid webinars. Kasi tawag dito, yung paid webinars ko, yun yung mga para sa mga interested talaga on their next level. Sa mga tawag dito, gusto talagang improve pa yung execution nila. Kasi ang hirap naman kung bentahan ko lahat na umattend kayo doon sa webinar ko na yun, pero hindi naman kayo mag-execute. So ayaw ko sayangin yung pera nyo. And ayaw ko sayangin din yung oras nyo. So, ayun, sa paid webinar ko na yun, yun yung next level, kung paano ko ine-edit yung content ko, kung paano ko nag-script write, kung paano yung compelling na thumbnail. Basta yun yung next level talaga kung paano kayo makakabenta ng product nyo sa paggawa ng creatives nyo or paggawa ng content. And I hope makita ko kayo lahat doon or makita ko yung iba sa inyo lahat doon. Grabe, 184 na tayo, solid. Ayun, thank you sa naglagay ng link ng group ko. So join na lang kayo dyan para sa mga gusto pang matuto beyond dito sa webinar natin. And lastly, syempre, para maging updated pa kayo sa mga contents ko, kung paano para makita nyo kung paano pa yung
innovation na ginagawa ko sa content ko, since may mga awareness na kayo, is yan, screenshot nyo na lang yung social media accounts ko, and i-follow nyo na rin ako para maging updated kayo. And lastly, yun, thank you so much. Pero sagutin natin yung mga questions. Siguro Alright. last point na lang para hindi tayo ganun katagal. Ikaw na pumili, Sir Lloyd, para Okay, ma-filter sige, ako. pipili ako. May nakita ko kanina dito, para lang daw sa makakapalang fest ang paggagawa ng content. How do you find that, Don? Oo. Actually, maraming advantage. Maraming pwedeng gawin na content na hindi mo na kailangan magsalita or ipakita yung mukha mo eh. May AI na kasi tayo eh, di ba? Type nyo to, 11 Labs. Wait lang, type ko sa 11 Labs. 11 Labs yata yun. So ito yung AI na gumagawa ng Filipino voice na na tawag dito. Ayun, i-explain mo yung yung product mo. So kasi kunyari, meron ba akong content na doon? I believe meron akong content na gano'n, na product lang yung pinakita ko. Tapos yung voice ko. Yung voice ko na yun, pwede na mapalitan yun ng AI lang. So, actually, makakakita rin kayo ng content creators na ganyan. Na hindi na nagpakita ng mukha, hindi na nagpakita ng, hindi No na face, nagsalita. Baga, ang ginamit lang nila is yung product lang and yung structure na sinabi ko sa inyo. So, makikita niyo yan sa mga content na i-consume nyo, na hindi na sila nagpakita ng ng tawag dito, ng mukha, or hindi na sila nag-present ng confidence sa content nila. So, ganun nila minaximize yung paggawa ng content. I think yun. And Alright. also, ang pagka-content kasi isa na talaga eh. Hindi siya, lahat naman nagsimula sa mahihain talaga eh. Lahat nagsimula sa pangit yung content eh. So, the more na mas nasasanay kayo na pangit yung ginagawa nyo, the more na nagkakaroon kayo ng, alam mo yung kalyo sa mukha. Na kumakapalalo yung mukha nyo na i-present lang, or maging confident kayo na gumawa ng content. Kasi ako naman, hindi naman talaga ako sanay na, or sinabi ko nga sa inyo, first time or second time kong mag-present ng webinar, hindi talaga ako confident na magsalita. Kaya may nag-stutter ako, ganyan. And marami pa akong in-explain na bagay. So, dito, ayun, tuloy-tuloy nyo lang. And I believe, tutuloy-tuloy ko lang din itong pag-webinar ko. Gagaling din naman yung or yung structure ko rin sa pag-webinar. So, same lang din with content creation. Don, question lang. Mga gano'ng kadaming videos ang ginawa mo bago ka nagkaroon ng viral? Sa dito, to be honest, hindi nyo kailangan bilangin kung gaano karami yung content na dapat nyong gawin. Kasi wala yan sa dami ng content eh. Nasa execution yan and sa innovation na ginagawa nyo kada content na ginagawa nyo. Kasi kaya lang naman dumadami yung content na ginagawa mo. Kasi pare-parehong basura yon, pare-parehong pangit yung Tama. pagkakastructure mo doon. Kumbaga, kaya nga hindi siya kinoconsume eh. Kumbaga, kailangan mo nang ma-realize na hindi siya nag-work. So, kailangan may innovate ka, and also, umattend ka ng webinar natin ngayon, mas may innovate mo palalo yung content mo. So, panigurado, mas pa yan eh. Kunyari, kasi ako naman for me, di ba, nag-execute na ako sa Kick Salvation. Since may awareness na ako with content, pagdating ko naman sa personal brand, like, makalimang content lang ako, nakahit na ako ng viral eh. So, yun naman yung advantage pag may awareness ka na. Like, with you guys, 178 na nandito, may awareness na kayo. Kung kung i-execute nyo yung structure ng ginawa, tinuro ko, for sure, konting content lang, lilipad na yan. Tama. And I believe, sino ba? Si Beyonce lang kasi kilala ko dito na content creator eh. Hindi ko alam kung may nag-viral na siyang content, pero alam niya yan na once na i-apply niya lang talaga yung structure, may magba-viral talaga na content. Yes. Pwede bang i-open yung mic kay Beyonce para ma-share niya? Beyonce, share ka din. Ano din to si Beyonce? Yan, Beyonce, share ka rin daw. Hi, good evening. So ako kasi ongoing pa, pero yun, it's a matter of execution talaga. Yun naman talaga yung tsaka yung consistency. And marami ako natututunan kay Ladon yan.
dalawang Don pa nga, Donovan, tsaka si Don Zamora. Yung mga Bukas si Don So, Zamora naman magsasalita. Yes, Don. oo, pero sobra, yung mga naturo sa akin nila doon, yan, grabe yan. Kaya, yung na-meet ko kayo no before, parang ilan pa lang yung followers nyo. Tapos nagulat nga Oo. rin ako, sobrang biglang Tapos may isa kaming friend na si si Rico. Oo. Grabe, tinuturuan lang nila ng technique ngayon, nagwa 1 million views. So parang ako pa yung nahuli, pero kailangan ko lang talaga mag-execute. Pero ang galing, sobra yung ganitong structure kasi nung inaral ko na rin to kay RTD. Halos ganito rin pero yung sa inyo kasi more on short forms. So mas madali siyang execute. Nung sa long form kasi talaga natatagalan ako. Yung parang yung haba ng editing kasi wala pa naman akong editor. So I'm trying to focus now on the short form. So most likely yung mga videos yan, yun nga, innovate lang. Yun yung ginagawa namin ngayon. Tumitingin kami ng mga nagva-viral na mga videos. Trying to, ayun, innovate from there. Yes, ako naniniwala ko sinabi ni Don kanina na kapag in-apply to ng mga sellers itong structure na to, Yeah. magkakaroon ng kaibahan yung hindi naman to agad-agad, guys. Lalo na sa mga sellers na nag-aalala na hindi kasi ako creative, hindi ako marunong gumawa ng ganyan-ganyan. So, it takes a lot of practice. It takes a lot of mentoring for you guys to like have this kind. Kasi kami din ni Mark Dino, nasa long form kasi kami, nila Marky eh. Like mo, Zoom, ganyan. Hindi kami sa short form. Kasi lang dahil may produkto tayo, kailangan talaga natin mag-short form. Reels sa TikTok, ganyan and all. So, wala tayong choice kundi pag-aralan ito. Kaya, kailangan natin ng mga ganitong klaseng and hopefully si Don, no, mag-iisa sa mga coach natin, naturuan tayo. Kasi, right, I think the technicalities and how to create like kung paano talaga siya isulat, yan ang kailangan ng like how to create that kind of content. Yes, naintindihan na natin ngayon yung hook, problem, solution, call to action, but I'm pretty sure the sellers here are wondering, paano ko kaya ma-execute yan sa produkto ko? Anong ganun. So, yung ba ang ituturo mo doon sa mga susunod na araw? Oo, kasi importante yung writing yung write up. Hmm. Ako kahit dito, yun ang pinakamalaking oras na ini-spend ko sa pagsusulat. Kasi Writing. hanggat hindi ko na structure na maganda yung sulat ko, hindi magiging maganda yung content ko talaga. Lalo sa hook and all. Kasi iba-iba tayo ng products eh. So sa ituturo ko, kung paano talaga yung structure na align din talaga sa product. So yun, mga ganong structure is na content na. Yung next level na talaga. Kasi ito, awareness pa lang talaga eh. Ito also, di lang basta awareness. I believe pag in-execute nyo to or ginamit nyo yung structure, ano talaga, for sure may magba-viral eh. Like yung sinabi ni Beyonce na kakilala namin. Yun, wala kang ganito eh, wala kang webinar eh. Nag-uusap lang kami na sinasabi ko lang yung dapat niyang gawin eh. Pero nagulat ako nung nag-execute siya. Oo. Puro Nagwa 1 million million yung views. nakuha niya eh. Grabe. Tapos tumaas talaga Gusto yung namin sale niya. yan. Gusto namin yan. From zero talaga. Okay. And bata lang din yun. Na sumubok lang sa panglinis Doon, anong ng gamit motor. mong phone? iPhone lang yan or? Yes, so actually gumagamit ako ng DSLR or ng digital camera. Pero since may katamaran nga din ako, since busy din ako, cellphone lang talaga. So for me kasi ang magandang investment is iPhone talaga. Pero kung hindi ka naman Apple user, okay lang din, walang problema kahit Android. As long as may camera ka, I believe. Basta gawin mo yung structure ko, magba-viral yan. Sabagay. Hindi mo kailangan ng magandang quality na camera. Kasi kahit anong ganda ng quality ng camera mo, kung pangit naman yung hook mo or yung structure ng content mo, wala talagang magko-consume. Maraming content creator na Android lang yung gamit pero million followers na sila. Dami ko nakitang ganyan. Hindi yan nagbe-base sa camera. Baga kung paano mo ma-maximize yung materials or tools na meron ka. Doon, may shadow ban ba sa TikTok talaga? Next Paano ba? Hindi ko kasi technically ma-explain yung shadow ban. Pero hindi ko na kasi iniisip yan eh.
Pero sabi ni, Thank you. sabi naman ng TikTok head office yung last na ano natin, wala naman daw shadow ban. Tama, Marky, no? Sino ba nagpauso nun? Wala daw, Kasi sabi ni ano. in the first place, pag sinearch mo siya doon sa TikTok Academy, there's no such word na shadow ban. So, ibig Oo. sabihin, ipakana ni TikTok. So, pakana ng seller na walang benta. So, yun lang Yes. yun. Naghahanap ng rason. Naging excuse na lang. Yes, tama po yun. Oh, it's And either I'd like to parang, add something, Coach sorry. Lloyd. I'd like to add something. Kasi narinig ko yung isang comment na creating this content is for makakapal lang ang Mukha. face. Yes. Tama. Medyo negative yung context. I'm sorry kung medyo magko-comment ako doon. Oo. Actually, no, hindi ito para sa mga makakapal ang mukha or face. These are for those people na may self-confident. Tama? Tama. At lahat Confident. tayo hindi confident sa sarili natin, right? But ano yung way paano natin ito may improve? Through this kind of lesson, tutorials, webinars. And this is the reason pinoprovide namin ito sa inyo para alam nyo kung ano yung gagawin ninyo at magkaroon kayo ng self-confident na tinatawag. And at the same time, magkaroon ka ng self-assurance na itong ginagawa mo is tama. So, wag kayong maghanap ng reason para hindi nyo gawin ito. Okay? Para lang magkaroon tayo ng excuses. I think malinaw yung pagkaka-explain ni Sir Donovan. Ako, sabi ni Coach Lloyd, mga long form content kami. Bago sa akin to. Yung hook na word, dito ko lang ito natutunan. Marami na akong napakinggan kina Coach Claude, kina Sir Don sa TikTok HQ. Pero yung word na hook, Oo, yun yun yung pala, no? Una. dun nahook din ako dun eh. Alam Yes. niyo yun? Sabi ko, yung narinig ko yung hook, sabi ko, there's something, mali pala talaga. 'Di ba? So meron tayong tatrabahuin sa ating mga shop, especially if you are a TikTok seller. So pasensya na, medyo umano na naman ako. So ganun talaga ang Sermon bibig ko. serye. Yan ang sermon Medyo serye na, no? sermon serye. So kailangan have courage to practice, aralin. Wala namang perfect kagad diyan. Diyos ko. Yes. Hindi naman yan na pag sinunod mo yung ano ba yun, sir, yung Content laman, structure. yung content, yung structure, ay Oo. automatically mapa-perfect mo siya. No, hindi mo kuha yan just one day. Ikaw, Sir Don, na-perfect mo ba in one day yon? Actually, Oh, di content creator na ako like 7 to 8 years na yata. Pero on our business, 3 years po. So doon ko Diba? talaga siya na May hone yung experience, structure. unti-unti na perfect and still, nag-aaral pa rin tayong lahat. And even us, Coach Lloyd and me, nag-aaral pa rin kami. Kaya, yan, nahook talaga ako doon. So, thank you, Sir Novan. And looking forward for more this kind of these sessions na meron tayo sa legendary community natin. So, thank you. Legendary community. Yes. Yes. Welcome to Team Scammers. Hoy! Hoy! Nako, Marky ka talaga. Baka seller samantala sa ko. Anyway, so technically for ano talaga, I believe kapag binago niyo yung mga contents niyo, sabi nga ng previous boss ko, content is king na ngayon. Like literal above anything else. I think if you're not doing contents for your products, I think you're missing out something. So ito na talaga ang trend at kailangan natin magawa. So it's more of, I know, ang tanong nyo ngayon, paano ko gagawin yan? Kulang ako sa creativity, kulang ako sa skills. Diyan tayo papasok sa mga susunod na mga kabanata. No, so of course si Sir Donovan nag-offer diyan ng mentorship training program. Same with Coach Mark T and same as I, no. So ganyan, nasa way kami ng practicing, executing na kailangan din maibigay namin tong mga information na to sa inyo. Scam talaga yung kulang yung numbers kanina. Grabe ka! Grabe ka, Moises. Joke lang yun ni Moises. Dami ko na po napupulot organic galawan. Ang tawag nito, Donovan, for doing ads, kasi maraming sellers, itong mga sellers namin ngayon, parang gusto mag-ads agad. Pero for doing contents na hindi pa nagva-viral sa organic, I don't recommend na i-ads nila.
kailangan mag-viral muna sa organic bago mag-ads. Di ba ganun yun? Sa ano? May maganda akong i-share. Okay. Ang naman napansin ko, since kasi nag-start talaga kami ng business as farmer talaga. So, binild namin siya as organic marketing talaga. So, ang ginagandahan naman dyan, sa organic kasi, ganyan, hindi mo na kailangan mag-ads eh. And ang problem with ads, pag nag-ads ka, hindi na masyadong ina-up sa algorithm yung content mo. Kasi gusto ng platform, magbayad ka na lang sa ads kaysa mag-organic ka pa. Yeah. Ako napipigilang mag-viral yung content mo. Kasi ano ka na nalista ka nila na ay nag-ads to. Baga willing siya magbayad para mag-viral yung content niya or ma-push through pa sa ibang creator sa ibang consumer yung content. Mhm. Yun yung napansin ko Like yun yung advantage na doon kami nagsimula. O hindi kami masyado nag-focus sa benta. Ang focus namin is kung gaano ba namin mapapaganda yung ino-offer namin. Kung totoong maganda ba talaga. Kasi kung pangit talaga yan, kahit i-ads nyo yan, pangit talaga yan. Yun lang. It's okay, it's okay. Pwede po malaman rin. Ayan, ako, yari ka doon. Gusto nila sa iyo magpagawa ng content sa micro-influencer. Paano daw? Kasi lahat yung Bigay message na kapanalas lang po ako. Mukhang marami tayong dito 172 ang daming magpadala sa akin. Kasi message na lang po ako. Pero kasi right now po, hindi din kasi ako as an influencer din, hindi ako lahat tanggap lang ng tanggap. So Yes. basta maganda yung brand mo, maganda kung align tayo pareho, yun ang importante. Kailangan yung micro-influencer na pinipili mo, align sa brand mo. Gets? Kunyari, tawag dito, ang binibenta mo, ano ba? Kunyari, binibenta mo is pangluto, ganyan. Pero ang influencer na kinuha mo, mahilig, ang content niya is about working out. Actually, Yes. connected to that. About sa skincare, yung contents niya, di ba? Hindi align. So, kailangan, yan, sa gustong gawan ko sila ng content, kailangan mag-align tayo. And also, syempre, kung paano yung areglo din. Kasi may mga creators na hindi naman pupayag na sa X-Deal lang. May mga ganun eh. May compensation din. Yun. Depende sa offer eh. Kaya hindi ka naman kayo pinupush through na, alam mo yun, na gawin nyo akong micro-influencer. Ito lang yung tip ko para hindi kayo ma-reject or para sure ball talaga na okay yung creatives. Yes. Tama. Actually, isa yan sa mga kasama sa kunyari, for example, sa mentorship program namin. No? So, we're not only teaching the way it should be for doing live stream and content. Actually, we're also teaching kung paano humanap ng mga micro-influencers. There are ways, kasi ang paghanap ng micro-influencers parang sales. Para ka naghahanap talaga, parang ka naghahanap ng kliyente. Na makikipag-deal ka kasi sa kanila. And actually, napaka-available sila lahat dyan. It's just that you just have to talk to them. Kumbaga parang you have to find them, talk to them, and then negotiate with them. Bago ka mabigyan ng pagkakataon. So, may mga techniques din doon na hopefully may bigay din namin sa inyo soon. Pero yon, kasama po yun sa ating mentorship sa mga susunod na mga araw sa CLP. For Mark din naman, yes, Mark, any additional? Oy, nothing against dun sa comments ha. Nilagay ko lang into positive yung comments Yes, ha. of course. Kayong mag-ano dito sa comment. So ginawa ko into positive context yun, but I have nothing Yes. against with the comment. Yes. May nagtanong dito si Dennis. Required ba na BIR registered mag-affiliate marketing? Hindi ko. Yung TikTok shop lang ngayon nagre-require na ng BIR. Okay. Bago ka magawa ng TikTok shop. Before kasi wala eh. Ngayon meron na. So, ang hirap na maging TikTok affiliate kahit hindi ka seller. Oo. Ayan. Coach, kaya mo magsuot ng dresses. Tama yung kay Paolo. Hindi lahat ng influencer pwede mong gamitin. Kaya may mga niche yung mga yan. No? So, kailangan. Diba? So, Depende. Iba-iba kasi yung products na binibenta ko. Yun nga, yung callus remover nga, di ba? Majority binibili nun babae, pero di ba, binenta ko. And may nagkaroon ako ng sales. So, depende. Open naman ako sa lahat ng type ng product. Basta importante lang mag-align tayo. Maintindihan ko kung ano yung pinopromote mo. Ma-explain mo sa akin ng maayos. Wala akong pinipili eh.
anything, kahit ano, skincare or gamot or pills, whatever. Yes. Sa ano daw gaano po ka-short yung short form na TikTok contents? Tawag dito, maganda. Actually, wala naman siyang ano talaga. Wala namang tawag dito, yung dapat talaga. Pero may advice sa akin na sa TikTok, kailangan 1 minute pataas eh. Kasi Dapat, ayun ang dapat. ina-up yung algorithm ni TikTok pag mas mahaba yung ano, pag long form na siya. So parang long form na is considered na yung 1 minute pataas. Pero for me naman, kasi ano ako eh, gusto ko yung attention span mo, mabilis lang sa akin. Kumbaga bibili ka na agad ng product. Ayoko nang pahabain pa yung content. So yung mga pinanood ko sa inyo, wala naman lumagpas ng 1 minute dun eh. Pero may mga content akong ginagawang 1 minute. And some of them, yung mga hindi naman nag 1 minute, nagba-viral naman. So Yes. wala naman din talagang standard when it comes to ano. Pero ang short form talaga is below 1 minute or 1.5 minutes. Depende sa platform. Iba-iba kasi yun. Yes, yes, yes. Okay. So, gano'n naman. Meron ba kayo natutunan, guys? Please type 1. No, type 1, guys. Tignan ko nga. Baka mamaya hindi na bumalik sa atin, Sir Donovan. Ako sabi ko sa inyo, ha? So, Yan, di ba? Balik si solid. Sir Donovan sa ano natin, legendary masterclass. Hindi pa niya alam, Marky, eh. Hindi Iano niya pa lang, alam. iano pa lang natin sa kanya isasabihin. Kasi, I think, Don, kailangan kanyang mga sellers dahil most of the sellers, I think 80 to 90% are not confident on creating contents, like literal. They're okay with just taking videos of their products, tapos may konting-konting words lang, ganun lang. Pero yung mga content structure na ganyan, they don't have the confidence, the knowledge, and background to do it. No? Ang dali sabihin, hook, problem, solution, call to action. Pero pag nandiyan na sila nagsulat na, paano ko gagawin yan? Ganun na. Gusto ko lang ding mag-add, Sir Lloyd. Kasi, to be honest, ayun yung isa sa dahilan kung ba't kayo nagnegosyo din talaga is to attract din people to your product din or your service eh. So, kung negosyante ka tapos hindi ka confident, so bakit ka pa magne-negosyo din? Or bakit ka pa, ano pang sense para tawagin kang negosyante? So, malaking factor talaga yung confidence sa pagbi-business. Kung nag-work sa'yo, na kumita ka ng malaki, pero hindi ka confident. Iba kasi yung next level pag mas confident ka eh. Pag may confidence ka na may personal brand ka, talagang Totoo. mas magkakaroon ka ng exponential growth talaga sa negosyo mo. So yun lang, kumbaga, tawag dito, kung tingin mo, tawag dito, comfortable ka na sa kinikita mo, ganyan. So baka hindi nga para sa yung mga tinuturo ko ngayon. Pero kung ikaw yung someone na talagang, Tama. alam mo yun, gusto mo ng next level, gusto mo lumaki pa yung business mo, marami kang matulungan tao, bukas na maraming opportunities. Attention is the new goal. Okay? Yes. So, Tsaka pag ganito, kailangan, yung tipong ikaw yung nakikita sa video, parang kunyari, di ba, people kasi buy, sabi nga ni Don Zamora, people buy because they know you, they like you, they people trust by you. someone they trust. Ibig sabihin, if yung produkto hindi ganun kalakas sa ngayon, kapag nag-ibang produkto ka, ikaw pa din. Kung anong produkto binibenta mo, di ba? Parang ganun level yung maibibigay na amplify sa iyo eh. So, kapag personal branding ikaw. And we have to adapt sa new trend. So, Exactly, Mark. hindi pwede yung mag-stick lang tayo dun sa mga traditional methods. At kaya nga open tayo sa mga ganyang mga ano 'di ba, mga ideas. That's why we keep on inviting mga different trainers, coaches, 'di ba, na pwedeng mag-share sa atin about this mga new trends na ito. Mahirap naman pagpipilitan natin yung ads, pagpipilitan natin yung campaigns, 'di ba? So, ito yung purpose ng mga ganitong pinaggagawa natin sa pang-i-scam sa mga sa mga kapatid nating mga sellers. O comment diyan sa mga na-scam namin kung kayo Lahat yan pa-comment na-scam naman. natin, no? Sali-sali lang, tapos ayun, na-scam na. Ako, sabi ko sa Marky, mamaya nasa YouTube Oy, to. joke lang yung word na scam. Hindi sanay si Donovan sa scam. Hindi siya sanay. Kasi tinatag po kaming mga scammers pag kami ay nagtuturo ng tama.
Nagumuhugot eh, no? So again, just to like baka dito si Don Cal malamang. No? So just to recap everyone, si Sir Donovan is actually asking us to join his group na take note nyo ba yung group niya? Kung sakaling hindi, just PM Donovan Telan. May page siya at saka meron din siyang personal profile. And then of course, Donovan, mag-usap tayo ni Coach Mark D. No? Tignan natin kung how far can we go as coaches and contributors for the legendary group because we believe kailangan ng mga seller ng mga ganitong klaseng webinars and community so that mas mag-improve sila. For example, yan si Miss Eliza, di ba? Marami dito mga sellers dito na may konting edad na rin and they're not confident enough with their businesses. Nakakala nila hanggang doon na lang. Pero sa totoo, marami pa po tayong hindi nagagawa. Ganon yun. So, sayang na huli. So, ganon lang naman, ano? And I believe in this community. Thank you, Marky, for this opportunity. Meron ka pang sabihin, Marky? Okay na. Meron akong paparating na batch 16 Legendary Masterclass. Shopee, Lazada, Facebook, TikTok po. Let's bolt in na po yun lahat. So this coming May Let's bolt in. 27, yung aming paparating na Let's Bolt Yes. in Legendary. Tinawag na Legendary kasi these are all generic methods na Yes. ituturo namin sa inyo. Generic but effective methods. Walang dark hacks, walang tricks, walang magic. All organic. Thank you, thank you. Yun lang naman. Yes. And for my community sa CLD naman, this is more of like a mentorship program for TikTok naman. So this is our calendar in case you guys wanted to have like a free audit for your TikTok shop and how can you improve your TikTok shop, the totality of your TikTok shop. We are giving free audit so that we can assess ano pa ba yung mga hindi nyo nagagawa. Diba? Ako, tignan nyo, yung mga contents that we're doing for our clients, hindi pa ganong level kay Donovan, but now that we realize it, mukhang kailangan namin improve at kailangan namin gawa. So I'm super excited, di ba? Na-apply yan, Donovan, yung natutunan namin sa mga clients namin and sa TikTok shops namin. So, ang dami nyo bang natutunan? Di ba? Mas madami pa. So look forward sa mga susunod na mga linggo because we are inviting quality people with quality experiences and learnings just for you. So, Donovan, do you have any last messages for them? So far wala na. I hope natuto lahat ng marami. And looking forward na i-execute nyo talaga. And i-share nyo sa akin sana yung mga wins nyo. Kung may nag-viral kayo or kung may nag-work sa inyo na content. And also, open din for questions pa on my personal accounts kung may gusto kayong malaman. And also on the group na create ko, yun. Sana maging active din kayo doon para at the same time, magkaroon ng engagement doon sa group. So I think yun lang naman. And looking forward na magkaroon tayo ng dito next level na class. Sige, kausapin ka ni Coach Mark. Support natin si Coach Donovan and then yung screenshot itong webinar na to, itag nyo po si Coach Donovan also para ma-up natin din siya sa algorithm. Next. Diba? Support natin yung community din niya. Okay? Alright, so as our part of the process, pakita naman kayo, di ba guys? Picture tayo with Sir Donovan. Picture. Diba? Picture naman tayo at para masaya natin kay Sir Donovan. Okay. Aizel, ayan na. Si Lucky, si Anan, si Saj. Toy Denise, di ka nagpapakita. Si Franz, habang nagluluto. Ayan na. Oh. Si Paulo, si Malu. Ayan, how about the others? Si Cyrene. Ayan, ang dami nakalabas ngayon. Okay, I'll take a picture. I think two lang. Okay, so 1. Hold on. 1, 2, and 3. Okay, I'll take one more. Hold on. I have to save it first. Download there. And then this one. And then another shot for, okay, then 1, 2, and 3. Again, guys, we are Coach Mark T, Coach Lloyd Denosa, and of course, looking forward for Coach Don. So, maraming salamat sa lahat ng umattend sa ating free webinar. Marami pa po tayong mga ganitong klaseng webinar. Bukas meron ka, Coach Lloyd? Yes, si Bukas. Don Zamora naman. He'll be sharing part 3 ng Double Your Sales Faster for you to realize how important it is na kailangan alam nyo yung mga techniques na
sinasabi ni Don. Okay? Mag-asahan ko ba kayo tomorrow? Coach Lloyd, susundan ko din yan ng yung profit analysis. May isa pang webinar na susunod. Ididiretso mo na doon sa after ni Don? Hindi, hiwalay siya. Hiwalay Wala, natin. wala. Okay. Pero open yun sa lahat eh. Alright. Okay. Sige, I'll share the recordings nito kay Mark D. At I'm not sure kung ibibigay ito ni Mark D sa ibang batch. I'm not sure. So, yan lang naman guys. Maraming salamat. We love you. I'm here. Here lang kami to help you ha. Chat lang our page. Ako, my page is CLD Digitals. If you have questions or gusto nyo ng free audit, just let me know. And of course, Don sa page sa account niya and then Mark D. Bye-bye guys. We love you. Bye-bye. Bye. Bye-bye, Paolo. Bye-bye, si Pao. Si Beyonce, si Franz. Si Franz na Baka may kwentuhan pa, Coach, ha? Wala na. Ay, bye-bye, Pao. Sige, Coach. Bye-bye. Thank you. Jonathan, Miss Malu, thank you. Yeah. Thanks, Lloyd. Bye-bye. Share ko na lang yung link bukas, Coach Lloyd. Yung Okay, sa Sir Ron. Ay, anong oras yun? 2? So, gusto niya kasi para mas maaga. Oo, baka wala akong net sa paligid nun. Isend mo sa akin in advance yung Zoom link Okay. para ibigay ko sa mga groups. Feeling ko wala ako noon 2 PM. Okay, sige. I'll create. Pero catch up ako just in case extended. 2 p.m. guys. I-share ko na lang siya. Ang mga matalinghagang mga salita ni Don Zamora. Magaling. Meet and greet sa June, abangan nyo. Poolside. Yay! Poolside with adobo. Ay, adobo? Joke lang. Sige na. Bye-bye. Salamat. Bye-bye, guys. Thank Hoy, you. Beyonce, talo ka naman dito. Out na ako. Thank you. Okay. Punta ako, promise. Nandito nga ngayon, mayroon pang student sa amin na minimen. Wow! Bawi ako Yeah. mga weekend yan. Medyo Yeah. libre na ako. Yan si John. Hello. Thank you, guys. See you soon. Ako. Bye-bye. Thank you. Bye. 2 p.m. kay Sir Don Zamora. Yes, 2 p.m. Daniel. Bye-bye. Thank you, Denise. Naku, si Denise pala, may meeting pa ako. Asa si Chris? Ayun.